Ang unang bagay na ginawa ko nang ako'y muling isinilang bilang isang batang megalodon, ay agad na isinuko ang sarili ko sa bansa. Sinimulan ang pagpapakain sa akin ng 1.5 bilyong tao. Dahil lang sa pagtatapon ng wastewater ng bansang Hapon. Pagkalipas ng 2 buwan, lahat ng lamang dagat ay magmumutate. Sa oras na iyon, ang buong planeta ay magiging isang hunting ground para sa mga halimaw. Ang mga sandatang nuklear ng sangkatauhan, sa harap ng mga halimaw, ay kasing basura lang ng mga larwang paputok. Sa loob lang ng wala pang 1 buwan, ang bilang ng mga namatay na tao ay aabot sa 79%. Sa nakaraan kong buhay, namatay ako sa pakikipaglaban para protektahan ng China sa bibig ng isang halimaw. Nang magising akong muli, ako'y naging isang batang megalodon. At nagising din sa akin ang DevR and Evolve system. Hanggat patuloy akong lalamon, walang hanggan ang aking ebolusyon. Sa sandaling ito, gamit ang aking matalas na pakiramdam, natuklasan ko na may isang grupo ng mga pagong hindi kalayuan. Team, sa paglamon, makakakuha ka ng isang evolution point. May pagkakataong makuha ang espesyal na skill ng species. Sa grupo ng mga pagong, may isa palang sugatan. Ang malakas na amoy ng dugo ay nakaakit ng ilang mga peteng. At pagkatapos, isang great white shark na may habang halos 4 na metro ang biglang lumitaw. Team, babala, may natuklasang maninilang sumalakay. Nilalang, great white shark. Sa paglamon, makakakuha ng 3 evolution points. May 5% tsansang makuha ang species skill na short range acceleration. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang great white shark na ito. Sa ikatlong araw ng pagsiklab ng mga halimaw sa nakaraan kong buhay. Ang mutated form nito, ang steel-toothed shark, ang umatngat at sumire sa rescue ship na prinoprotektahan ko. Ang 37 sibilyan na walang kalaban-laban sa barko, ay naging pagkain niya lahat. Iyon ang unang pagkakataon, bago ako muling isinilang. Na naramdaman ko ang pagiging walang magawa. Ang 4 na metrong great white shark ay parang isang silver torpedo. Bigla itong sumalpok sa grupo ng mga pagong. Ang matitigas na talukab ng pagong, sa ilalim ng mga ngipin niyang sintalam ng patalim, ay kasing grupok ng isang pirasong papel. Agad na kinulayan ng dugo ang buong karagatan. Biglang nagkagulo ang mga peteng sa paligid. Nagunahan silang lumapit para pagpira-pirasuhin ito. Pinigilan ko ang tukso na kumain. Dahan-dahan akong lumapit sa great white shark na iyon. Habang hindi ito nakatingin, ginamit ko ang buong lakas ng aking buntot. Ang 3 metro kong katawan ay parang isang bala ng kanyan. Buong bagsik kong binangga ang tiyan ng great white shark. Umalingaw sa ilalim ng tubig ang malagutong na tunog ng mga nababasag na buto. Namilipit sa sakit ang great white shark. Itinulak ko ang buo niyang katawan paangat sa ibabaw ng dagat. Gumuhit ito ng nakakakilabot na arko sa hangin. Bago bumagsak ng malakas pabalik sa dagat. Bago pa man ito makalingon para gumanti. Ang matutulis at sulok kong mga ngipin ay bumaon na ng malalim sa hasang nito. Iyon ang pinakamalalang kahinaan ng isang peteng. Team, matagumpay na nilamon ng host ang great white shark. Nakakuha ng 3 evolution points. Team, binabati kita, host, na-trigger mo ang isang skill draw. Nakuha ang species skill na short range acceleration, beginner level. Naramdaman ko ang kakaibang sarap ng biglaang paglakas na bomb alert sa buong katawan ko. Pero ang hindi ko alam, ang nakakagulat na eksena kung saan pinalipad ko ang great white shark, ay nakunan pala mula sa isang bangkang pangisda na hindi kalayuan, ng isang batang mangingisda na may hawak na cellphone. At na-record niya ang lahat mula simula hanggang wakas. Ang pangalan niya ay Xiaohu. Sa dati kong buhay, noong apocalypse, siya ang sumagwan gamit ang isang maliit na bangkang kahoy. Sa gitna ng pag-atake ng mga dambuhalang halimaw. Para sa aming mga desperadong nagtatanggol sa aming linya. Dinala niya ang huling supply ng tubig at pagkain. Sa huli, pinagpira-piraso siya ng mga mutated na ibong dagat sa ibabaw ng karagatan. Pagkalipas ng kalahating oras, ang video na may titulong, Nagpakita ang Prehistoric Megalodon. Pinalipad ang great white shark sa isang saglit na video, ay sumabog sa buong internet. Umabot sa 100 milyong views sa loob lang ng isang oras. Ang pagsikat ng video, ay nakakuha rin ng atensyon ng isang tao. Ang nangungunang biologist sa mundo, si Jeremy Wade. Ang matandang ito na ginugol ang buong buhay niya sa paghahanap ng mga higanteng nilalang sa kalaliman ng dagat. System Alert Guardian, sa unang tingin pa lang sa video. Ang Guardian System Alert ay napakuyom agad ng kamao. Pagkalipas ng 3 araw, isang high-tech na research vessel ang dumating sa karagatan kung saan kinunan ng video. Isinuot ni Jeremy ang kanyang kumpletong deep sea shark-proof cage equipment. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang assistant. Nagpumilit siyang sumisid sa lugar na iyon ng karagatan. Inutusan niya ang mga tripulante na magsaboy ng maraming tinagtad na isda sa dagat. Mabilis na nakaakit ng 12 ng peteng ang amoy ng dugo. Ngunit ang misteryosong higanteng peteng na hinahanap niya ay hindi pa rin nagpapakita. Nasa 100 metrong lalim ako sa ilalim ng dagat. Malinaw kong naramdaman si Jeremy sa loob ng shark-proof cage. Dahan-dahan kong iwinasiwas ang aking buntot at lumangoy papalapit sa shark-proof cage. Isang dambuhalang anino ang tumama sa sahig ng dagat. Ang mga peteng sa paligid ay biglang nagkanya-kanyang takas. Nakalimutan na nila maging ang kanilang likas na ugali na Manila. Sa likod ng tempered glass ng shark-proof cage, nakita ni Jeremy ang dahan-dahan kong paglapit. Biglang nanliit ang kanyang mga balintataw. Nakakita na siya ng hindi mabilang na mga halimaw sa kalaliman ng dagat.
Pero hindi pa siya kailanman nakakita sa mga mata ng isang Peyton. Nang ganito kalinaw na talino at kahinahunan. Walang kahit kititing na pagkauhaw sa dugo. Tanging isang katahimikan na tila puno ng habag. Tumigil ako sa harap ng shark-proof cage. Hindi ako bumangga, hindi ako nangagit. Ginamit ko lang ang aking nguso para dahan-daang tapikin ang salamin. Natigilan si Jeremy ng ilang segundo. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay. At idinikit ito sa aking nguso mula sa kabilang bahagi ng salamin. Malinaw niyang nakikita ang mga ngipin sa bibig ko na kasing talam ng punyal. Kung gugustuhin ko lang, ang salaming ito at ang kanyang katawan ay magiging pira-piraso sa isang iglap. Sa harap niya, dahan-dahan kong iwinasiwas ang aking buntot. Lumilikha ng may ritmong pagyanig sa tubig gamit ang aking katawan. Iyon ay Morse code, nuclear wastewater, mutation, panganib. Agad na namutla ang mukha ni Jeremy. Buong buhay niyang pinag-aralan ang mga nilalang sa dagat. Mas alam niya kaysa kaninuman ang hindi na mababagong pinsala ng nuclear wastewater sa genes ng mga lamang dagat. Agad niyang naintindihan ang mensaheng ipinaparating ko. Halos manigas ang dugo sa buong katawan niya. Natapos ko na ang aking babala. Tumalikod ako at iwinasiwas ang aking palikpik. Lumangoy ako patungo sa kailaliman ng dagat. At naglaho sa madilim na tubig. Parang nababaliw na hinayla ni Jeremy ang communication rope. Sumisigaw sa kanyang assistant sa barko. Bilis, umahan na tayo ngayon din. Kailangan kong ipaalam sa lahat ang natuklasan ko. Hindi halimaw ang Peyton na to. Nagbibigay ito ng babala sa atin. Isang napakalaking sakuna ang paparating. Ang video at research statement ni Jeremy ay kumalat sa buong mundo sa loob lang ng 24. Ang video ng malaki kong katawan na lumalangoy sa dagat, at ang eksenang dumidikit ako sa salamin mula sa kabilang panig, ay nagpasabog sa buong internet. Nanghina ang mga tuhod ko habang nanonood mula sa screen. Kayang-kaya sigurong nguyain ng mga ngiping yan ang isang aircraft carrier, no? Ang galing ng host, nakakagulat, mukhang matalino siya. Ang galing ng host, nakakagulat, sabi ng propesor, nagbibigay daw siya ng babala. Anong klaseng anak ng karagatan ito? Nasaan na yung mga taong nagsasabing walang masama sa nuclear wastewater? Lumabas kayo at magpakita. Maging ang prehistorikong Peyton ay mas may konsensya pa kaysa sa inyo. Sa isang gabi lang, libo-libong mga influencer, adventurer, at kuryosong tao ang dumagsa rito. Ang lugar na ito sa dagat ay naging pinakasikat na pasyalan sa buong mundo. Pero ang hindi nila alam, ang dagat na ito na kanilang pinagkakaguluhan, ay naging pugad na ng mga nilalang na nagmutate dahil sa nuclear radiation. Ako ay nasa lalim na 1,000 metro sa ilalim ng dagat. Kasalukuyang hinahabol ang isang kakaibang isda sa kalaliman. Biglang umalingaw-ngaw ang alarma ng system. Ding! May na-detect na mutated na nilalang. Deformed na pugita. Haba ng katawan, 8 metro. Level, 5. Isang early stage nuclear radiation mutant. Kapag nilamon, makakakuha ng 5 evolution points. May 10% tsansa na makuha ang species skill na Disguise Master. Sa pusod ng kadiliman, ilang makakapal na galami ang humahagupit sa tubig na parang mga latigong bakal. Diretsong sumusugod sa mukha ko. Puno ng mga kakaibang sucker ang galami ng pag-itang ito. At ang naputol na bahagi nito ay muling tumutubo sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Tuluyan ng ginulo ng nuclear radiation ang mga gin nito. Mabilis kong iwinasiwas ang buntot ko. Para bumilis ng saglit, agad kong naiwasan ang nakamamatay na sakal ng mga galame. Dumaan sa balat ko ang dulo ng malamig na galame. Napakasakit sa balat ng paghampas ng tubig. Sa dati kong buhay, itong mutated na pag-itang ito ay isa sa mga pinakamahirap kalabanin na halimaw sa coastal defense line. Kayang batasin ng mga galami nila ang mga steel plate, at ang bilis nilang mag-regenerate ay hindi kapanipaniwala. Hindi ko na mabilang kung ilang sundalo ang namatay sa kanilang mga sakal. Mas marami pang galami ang lumabas mula sa kadiliman, at pinalibutan ako ng husto. Sa halip na umatras, sumugod ako. Mabilis akong sumugod at walang tigil na kinagat ang puno ng mga galami. Nahulog sa sahig ng dagat ang galami na nakagat ko, pero pumipilipit pa rin ito ng husto, at agad na tumubo ang bago nitong dulo. Habang abala ako sa pakikipaglaban sa halimaw na pugita, narinig ko ang sigaw ng mga tao mula sa ibabaw ng dagat. Isang speedboat ng influencer ang nakahinto hindi kalayuan. Sumisigaw sa dagat ang host habang hawak ang kanyang cellphone. Nagtapon siya ng ilang piraso ng karne ng balyena sa dagat. Lalong nagalit ang mutated na pugita dahil sa amoy ng dugo. Biglang itinigil ng halimaw na pugita ang pag-atake sa akin. Ilang galami ang biglang sumulpot mula sa ibabaw ng dagat, at mahigpit na pumulupot sa bukong-bukong ng isang babae sa speedboat. Agad siyang hinayla nito papasok sa dagat. Biglang natigil ang sigaw ng babae. Agad na namula ang tubig dagat dahil sa dugo. Ang mga tao sa speedboat ay takot na takot. Parang nababaliw na pinaghahampas ng host ang cabin ng bangka. Gusto nilang makatakas mula sa nakamamatay na lugar na ito. Pero walang balak ang halimaw na pugita na pakawalan sila. Mas marami pang galami ang pumulupot sa katawan ng speedboat. Narinig ang paglalagutukan ng fiberglass na katawan ng bangka na tila hindi na makayanan ng bigat. Pinanood ko ang lahat ng ito. At muling nanambalik ang mga alaala ko sa dati kong buhay. Ganitong-ganito ang eksena, na paulit-ulit na nangyari noong panahon ng apocalypse. Ang mga taong walang kalaban-laban, sa harap ng mga mutated na halimaw, ay walang kahit anong pagkakataong lumaban. Mabilis kong iwinasiwas ang aking buntot. Ang buo kong katawan ay sumugod palabas ng dagat na parang isang bala ng kanyan. Ibinuka ko ang aking dambuhalang bibig.
At sa isang kagat, sinakmal ko ang pangunahing katawan ng halimaw na pugita. Agad na bumaon ang matutulis kong ngipin sa katawan nito. Kahit na walang tigil sa paghampas ang mga galami nito sa aking katawan. Hindi ko binitawan ang pagkagat ko. Hanggang sa tuluyan kong naduraj ang katawan nito. Ding! Matagumpay na nalo mo ng host ang mutated na deformed octopus. Nakakuha ng 5 evolution points. Ding! Binabati kita, host, na-trigger mo ang skill draw. Nakuha ang species skill, beginner camouflage master. Ding! Na-detect na lumamon ang host ng isang nuclear radiation mutant. Nagising ang passive skill, beginner radiation immunity. Natauhan ako mula sa mga tunog ng system notification. Nakita ko ang babaeng hinayla pababa sa dagat. Walang tigil siyang lumulubog sa ilalim. Wala na siyang malay. Ang pangalan niya ay Suwan. Sa nakaraang buhay, isa siyang combat medic sa East Sea Defense Line noong Apocalypse. Noong ako'y malubhang nasugatan at nag-aagaw buhay, siya ang sumuong sa gitna ng pag-atake ng mga halimaw. Para bigyan ako ng paunang lunas. Sa huli, para protektahan ang mga sibilyan sa kanilang pagtakas. Namatay siya dahil sa mga pangil na may laso ng isang mutated na ahas dagat. Mabilis kong iwinasiwas ang aking dambuhalang buntot. Lumangoy ako sa ilalim niya. Ginamit ko ang aking malapad na likod para suportahan ang kanyang walang malay na katawan. Dahan-dahan akong umangat, at dinala siya sa tabi ng speedboat. Ang mga tao sa speedboat ay natigilan sa takot. Hanggang sa marahan kong itinulak ang katawan ng babae gamit ang aking nguso. Doon lang sila natauhan. Nagmamadali nilang isinakay ang babae sa bangka. Pinanood ko silang isalba ang babae. Pagkatapos ay tumalikod ako at iwinasiwas ang aking buntot. At naglaho sa ilalim ng dagat. At ang buong pangyayaring iyon ay na-livestream ng streamer na nasa speedboat model. Ang bilang ng mga nanonood sa livestream ay agad na umabot sa 10 milyon. Ang hashtag na matalinong higanteng peteng na nagligtas ng tao, ang anak ng karagatan, ay agad na nagtrending sa buong mundo. Hindi mabilang na tao ang nanood sa video. Kung paano ko pinagpira-piraso sa isang kagatang mutant na pugita. At ang eksena kung saan dahan-dahan kong itinulak paakyat sa bangka ang batang babae. Talagang naantig ang puso ng lahat. Pero walang sino man ang nakaalam. Sa kabilang dako ng mundo, sa loob ng isang top secret na Biological Research Institute, ang video na ito ay paulit-ulit na ipinapalabas sa isang malaking screen. Ang pinuno ng institute, si Dr. Rosen, ay nakatitig sa akin sa screen. At kitang-kita sa mga mata niya ang nag-aalab na kasakiman. Ang baliw na yun. Sa nakaraang buhay ko, siya ang palihim na sumuporta sa pagtatapon ng nuclear wastewater. At palihim pa siyang nagsagawa ng mga eksperimento sa radiation mutation ng mga lamang dagat. Ang pagdagsa ng mga halimaw. Siya ang may kasalanan ng hindi bababa sa kalahati nito. 3 metro lang ito nang makatakas, pero sa loob lang ng ilang linggo ay lumaki na ito hanggang 8 metro. Buong diing itinuro ni Dr. Rosen ang screen gamit ang kanyang daliri. Bumulyaw siya sa mga researcher sa likuran niya. Wala akong pakialam kung anong species yan, at wala akong pakialam kung bakit ang bilis niyang lumaki. Gusto kong hulihin niyo siya. Nang buhay. Gusto ko siyang hiwa-hiwain para pag-aralan. Gusto kong malaman ang mga sikreto sa genes ng sinaunang nilalang na to. Nanginginig sa takot ang mga researcher sa likuran niya. Hindi sila makapalag. Ang hindi alam ng lahat. Si Dr. Rosen ay nakipagsabuatan na sa isang multinational at illegal na grupo, ang Abyss Hunters. Nagpadala na sila ng kanilang pinakamahuhusay na deep sea hunting fleet. Mabilis silang naglalayag papunta sa karagatan kung nasaan ako. Wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Patuloy lang ako sa paglangoy pababa. Sumisid ako sa 2,000 metrong lalim ng madilim na karagatan. Ito ang lugar na hindi kailanman naabot ng sikat ng araw. Ang water pressure dito ay sapat na para durugin ang isang ordinaryong submarino na parang lata. Pero para sa akin ngayon, para lang itong hardin sa likod bahay. Ding! Na-detect ang nilalang deep sea lanternfish. Kapag nilamon, makakakuha ng isang evolution point. May 3% tsansa na makuha ang species skill, light emitter. Isang kagat, isa agad. Nginuyan niya ng malutong ang mga anglerfish na pumapalibot sa kanya. Sa unang tingin, mukhang walang silbi ang skill na pampailaw. Pero sa dati kong buhay, alam ko, nasa mga huling yugto ng mutated beasts. Maraming mga nilalang sa ilalim ng dagat ang takot sa liwanag. Ang skill na ito, ang magiging kahinaan nila. At sa sandaling iyon, isang nakabibinging tunog ng nagkikiskisang metal ang narinig mula sa malayo. Isang deep sea probe ng mga tao. Ang paika-ikang lumulubog. Walang tigil sa pagkurap ang mga ilaw ng alarma sa probe. Malinaw na nalampasan na nito ang pinakamalalim na kaya nitong sisirin. Sa loob ng probe, isang lalaki at isang babae ang matamang nakatitig sa screen. Ang pangalan ng babae ay Xiaoyu. Siya ang pinakamagaling na deep sea exploration expert sa bansa. Ang lalaki naman ay ang kanyang assistant. Sa dati kong buhay, si Xiaoyu ang nagpatakbo ng deep sea probe noong kasagsagan ng pag-atake ng mga halimaw para ibigay sa amin ang impormasyon tungkol sa galaw ng mga ito. Sa huli, pinagpira-piraso ng mga halimaw ang probe. Kahit isang buto ay walang natira sa kanya. Isa pa, ito na ang pagkakataon nating malampasan ang world record. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyu ang control stick. Hindi pinansin ang pagpigil ng kanyang assistant, at pinilit na magpatuloy sa paglubog. Professor, mas mahalaga ang buhay natin. Nasa sukdulan na ang water pressure. Pwede naman nating kunin ang data sa susunod. Halos maiyak na ang boses ng assistant. Sa sumunod na segundo, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang buong probe ay marahas na yumanig.
Tumilapon silang dalawa sa pader ng cabin. Sumilip si Xiaoyu sa bintana para tingnan ang labas. Biglang nanliit ang kanyang mga mata. Dalawang dambuhalang anino, ang naglalapaan sa gitna ng madilim na karagatan. Ang isa sa kanila ay ako. Ting, nadetektang nilalang na giant squid. Isang mutant sa maagang yugto, may habang 18 metro at nasa ikapitong antas. Kapag nilamon, makakakuha ng 10 evolution points. May 8% pagkakataon na makuha ang skill ng species na Deep Sea Stealth. Ang mga galamay ng higanteng pusit na ito ay sinlaki ng mga cable ng bakal. Ang mga sucker nito ay may matutulis na kawit. Buong lakas itong hamampes sa katawan ko. Kaagad itong nag-iwan ng ilang duguan na gallows. Isa itong pinakamatinding mandaragit sa kalaliman ng dagat. Dahil sa nuclear radiation, ilang beses na lumaki ang katawan at lumakas ang puwersa nito. Sa dati kong buhay, ang ganitong klaseng mutant na higanteng pusit ay kayang-kayang tumaob ng barkong pangkargamento na may bigat na 10,000 tonelada. Pinulupot ng mga galami nito ang katawan ko. Kaagad akong nakaramdam ng pagkasakal. Sa dati kong buhay, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakalaban ang ganitong halimaw. Kabisado ko na ang mga kahinaan nito. Mabilis akong lumingon, at kinagat ang pinakamakapal nitong pangunahing galamay. Agad na pinutol ng matutulis kong ngipin ang mga ugat nito. Dahil sa matinding sakit, bigla nitong binitawan ang mga galamay niya. Sinubukan nitong kumawala dahil sa instinct, pero hindi ko ito binigyan ng pagkakataon. Agad kong ginamit ang short-range acceleration. Sumugod ang buo kong katawan, at kinagat ang ulo nito. Kahit patuloy-tuloy at walang tigil na hinahampas ng mga natitira nitong galamay ang katawan ko. Hindi ko binitawan ang kagat ko. Hanggang sa unti-unting humina ang pagpupumiglas nito. At sa huli, tuluyan na itong hindi gumalaw. Team, matagumpay na nalo mo ng host ang mutant na higanteng pusit. Nakakuha ng 10 evolution points. Team, binabati kita, host, na-trigger mo ang isang skill draw. Nakuha ang skill ng species na Deep Sea Stealth, beginner level. Team, tumaas ang antas ng host sa ikapitong level. Humaba ang katawan sa 12 metro. Na-unlock immunity sa matinding pressure ng tubig sa kalaliman ng dagat. Ipinagpag ko ang mga mantsa ng dugo sa aking katawan. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang isang deep sea probe sa di kalayuan. Naaalala ko si Xiaoyu. Naaalala ko ang lahat ng ginawa niya para sa sangkatauhan sa dati niyang buhay. Dahan-dahan akong lumangoy papunta sa harap ng probe. Hindi ko ito inatake. Dahan-dahan ko lang idinikit ang aking nguso sa observation window. Nasa loob ng cabin si Xiaoyu. Pinagmamasdan ang dambuhalang nilalang sa harap niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Kaalis lang niyang masaksihan mismo kung paano pinagpira-piraso ng dambuhalang peteng na ito ang isang higanteng pusit na kayang pumulupot kahit sa isang submarino. Pero ngayon, wala ni Katie Ting na masamang intensyon sa mga mata nito. Tanging isang pamilyar at maamong pakiramdam na hindi niya maintindihan. Humarap ako sa detector. Muli kong ginamit ang aking katawan para bumangga at gumawa ng Morse code. Nuclear wastewater, 2 buwan, pagdagsa ng mga halimaw, guguho ang buong linya ng depensa. China, depensa sa East China Sea. Maghanda ng maaga, biglang nanigas si Xiaoyu. Ang kanyang guro na si Zhao Yingquan, ang pinakamagaling na eksperto sa bansa sa marine biology at nuclear radiation, ay walang tigil na nananawagan kamakailan na ang nuclear wastewater ay magdudulot ng isang genetic na sakuna sa mga nilalang sa dagat. Ngunit walang sino mang nakinig. Ngayon, ang matalinong prehistorikong peteng na ito, ang impormasyong ipinarating nito at ang pananaliksik ng kanyang guro, ay hindi inaasahang lubusang nagtugma. Natapos ko na ang pagbibigay ng babala. Tumalikod ako at sinimulan ng aking pagtatago sa kailaliman ng dagat, at naglaho sa madilim na sahig ng karagatan. Halos mabaliw si Xiaoyu sa pagkontrol sa detector para makaahon ito. Kailangan niyang bumalik kagad, para sabihin ang lahat ng ito sa kanyang guro. Makalipas ang kalahating araw, nakarating si Xiaoyu sa lupa, at dali-daling pumasok sa opisina ng kanyang guro na si Zhao Yingquan. Nakaupo si Zhao Yingquan sa harap ng screen. Paulit-ulit na pinapanood ang video kung saan pinalipad ko ang isang great white shark. Malalim ang kunot sa kanyang noo. Ang matandang ito na may mga puti ng buhok, sa nakaraang buhay, ay ang commander-in-chief ng linya ng depensa ng China sa East Sea. Sa huling labanan, pinindot niya ang buton para sa pagsabog ng bomba nuklear, at kasamang namatay ang dagsaan ng mga halimaw na sumugod. Namatay siya sa parehong lugar kung saan ako namatay. Sir, tingnan niyo po, isinaksak ni Xiaoyu ang USB sa TV. Agad na lumabas sa screen ang video ng pakikipaglaban ko sa higanteng pusit. At pati na rin ang kuha sa akin habang nasa harap ako ng detector. Ang peteng na ito, hindi lang siya matalino, nagbibigay rin siya sa atin ng babala. Nuclear wastewater. Pagkalipas ng 2 buwan, darating ang isang kawan ng mga halimaw. Tinitigan ni Zhao Yingquan ang imahe ko sa screen. Bigla niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Halos mamuti na ang mga buko ng kanyang mga daliri. Pinag-aralan niya ang marine ecology sa buong buhay niya. Matapos itapon ang nuclear wastewater, ang data na kanyang natuklasan tungkol sa genetic mutation ng mga nilalang sa dagat ay libu-libong beses na lumagpas sa safe level. Noon pa man ay inakala niyang nababaliw na siya. Hanggang sa ngayon, nakita niya ang mensaheng ipinaparating ko. Sa mga sandaling iyon, isang malakas at mabilis na pagring ng telepono ang umalingaw-ngaw. Mabilis na sinagot ni Zhao Yingquan ang tawag. Ang balitang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang nagpagalit sa kanya habang hawak ang telepono. Ano?
Ang lakas ng loob pa rin nilang magpatuloy sa pagtatapon. Mga walang puso at baliw. Wala na siyang oras para magpaliwanag kay Xiaoyu. Kinuha niya ang kanyang jacket at dali-daling lumabas ng pinto. Kailangan niyang pumunta agad sa Kapitolyo. Lahat ng data, lahat ng babala, kailangan niyang iulat lahat. Alam niya, ang oras na natitira para sa sangkatauhan ay talagang paubos na. Samantala, ako naman, ay nasa kalaliman ng West Pacific Ocean. Patuloy na lumalamon at nag-i-evolve. Ang aking Master of Disguise skill ay inangat ko na sa level 2. Kaya ko nang gayahin ang anyo ng kahit anong nilalang sa dagat. Tumatagal ito ng 60 minuto. Ang skill na ito, ang paulit-ulit na nagligtas ng buhay ko sa dati kong buhay. Ding, may na-detect na Pacific Green Sea Turtle. Ang paglamon ay magbibigay ng isang evolution point sa isang kumpas ng isip ko. Agad na activate ang Disguise Master. Ang dambuhala kong katawan ay nabaluktot at nagbago ng anyo sa tubig. Sa isang iglap, naging isa akong Green Sea Turtle na kamukang kamukha ng mga pagong sa paligid. Tahimik akong nakisama sa grupo ng mga pagong. Napansin ng leader ng mga pagong na mayroong kakaiba. Lumangoy siya sa harapan ko at sinuri ako sandali. Sa huli, binitiwan na rin niya ang kanyang pag-iingat. Pinangunahan niya ang grupo ng mga pagong na magpatuloy sa paglangoy patungo sa dalampasigan sa unahan. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang grupo ng mga pagong sa dalampasigan. Pero bago pa man sila makaakyat sa pampang, isang ugong ng bangkang pangisda ang narinig. Ilang bangkang pangisda ang sumugod. Ang mga tao sa bangka ay may hawak na mga lambat at bakal na kawit. Walang sabi-sabing hinayla nila ang mga nangingitlog na pagong papunta sa bangka. Ang mga sigaw ng paghihirap ay sunod-sunod na narinig. Sa isang iglap, napuno na nila ang bangka. Ang mga taong ito ay mga miyembro ng Abyss Hunter Group. Nanguhuli sila ng mga pagong upang gamitin bilang materyales sa mga radiation mutation experiment. Sa dati kong buhay, hindi mabilang na mga nilalang dagat ang nasira sa kanilang mga eksperimento. Sakto namang natapos ang epekto ng Disguise Master ko. Agad na bumalik ang dambuhala kong katawan ng Megalodon. Direktang bumangga sa ilalim ng bangkang pangisda. Ang buong bangka ay parang gawa lang sa papel. Agad ko itong pinalubog sa isang bangga. Ang mga tao sa bangka ay sunod-sunod na nagsitalon sa dagat. Desperadong lumangoy patungo sa pampang. Iwinasiwas ko ang aking palikpik. Ang alon na nilikha nito ay direktang nagpatansik sa kanila. Kung makakarating ba sila sa pampang ng buhay, ay nakadepende na sa kanilang sariling kapalaran. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalikod ako at lumangoy patungo sa kalaliman ng dagat. Pero hindi pa ako nakakalayo. Biglang umalingaw-ngaw ang pulang alarma ng system. Ding! Warning! May na-detect na high-intensity active sonar lock. Galing sa armada ng mga Abyss Hunter. 5 destroyer class na barko. Papalapit at pinapalibutan ang lokasyon ng host. Beep! Babala! May natukoy na paghulog ng depth charge. Umiwas ka agad. Bigla akong kinabahan. Mga baliw na to. Talagang gumamit pa sila ng military grade na kagamitang panghuli. Para lang mahuli ako. Wala man lang silang pakialam sa anumang buhay sa karagatan. Noong nakaraan kong buhay, dahil sa sonar weapon nila kaya ako nakulong. At malubhang nasugatan dahil sa mga depth charge. Kaya naman wala na akong nagawa sa huling linya ng depensa. Hindi ako nagatubili. Agad kong inactivate ang deep sea stealth. Mabilis akong sumisid pababa sa 3,000 metrong lalim ng karagatan. Pero nagsunuran na ang mga depth charge sa likuran ko. Ang mga nakakatakot na pagsabog ay sunod-sunod na pumutok sa tabi ko. Ang shockwave ay parang malaking maso na buong lakas na hamampis sa katawan ko. Sa isang iglap, nayanig ako at umikot ang aking paningin. Bigla na lang naputol ang mabilis kong pagsisid. Report, Kapitan. Nasakop na ng mga depth charge ang target na lugar. Kumpirmadong tinamaan ng shockwave ang target. Naputol ang pagsisid ng target. Kasalukuyang lokasyon, 300 metro sa ilalim ng tubig. Magpakawala ng sonar jammer. Harangan ang ruta niya sa pagsisid. Ipadala ang underwater assault team. Gusto ko siyang makuha ng buhay.